Hinostage daw. Alam nyo, eto kasi, gusto nilang palabasin, eto ay rally ng iglesia. No? Tapos, nakikisama yung mga DDS. Ngayon, nakisama yung KOJC. Tapos, ginagawa nila na intriga-intriga na hindi naman kayo welcome, bakit kayo nakikisama? Alam nyo, may mga pagkilos po yung Iglesia ni Cristo na hindi po kami sumasama. Lalo na kung ito ay tungkol lang sa reliyon nila. Di ba? Eh, hindi naman yun yung layunin ng pagkilos na to eh. Ang linaw, di ba? Para sila sa kapayapaan at ayaw nila ng impeachment kay BP Sara. At sila'y nanawagan. Malinaw yun eh, nanawagan sila. Ngayon, kinasasama ng loob ba ninyo nasasama yung mga tinawagan? Ang linaw eh, kung kayo naniniwala sa pinaglalaban namin, pwede kayong sumama. Basta wag kayong manggugulo. O kailan po ba nang gulo yung mga Duterte supporter? Never pa po. Wala pa pong rally. Ang dami pong parali ng mga Duterte. May maisug, meron sa EDSA Shrine, may rally din yung KOJC. Wala po. Wala po. Meron lang doon mga nagsusuot ng uniforme at nagpapa-interview kay ninyo at sasabihin na binayaran kami ng KOJC. Pero hindi rin sila nakagulo dahil tagun-tago yun eh. Baka kung doon sila nagpa-interview sa tabi ng KOJC, baka doon sila madali. Di ba? O doon naman din sa sa EDSA Shrine, ganun din. May mga ini-interview kunwari na sila'y binayaran. Pero maliban po doon, wala pa pong gulo. Ngayon, kung ano po yung sinasabi ng mga vlogger ni BBM, hindi ko po may, kung sila'y sumusuporta sa pinaglalaban ng iglesia na no to impeachment, sumama sila kung gusto nila. Doon nga kami takantaka eh. Ang nananawagan na wag na mag-impeachment, si BBM. Bakit walang tumatalima sa nagsabing sila ay loyalista na Marcos loyalist? Bakit ang sinusunod nila si Martin? Di ba? Ayun, kami ang nagtataka sa inyo eh. Ang linaw nung sinabi ng mga angkor na iglesia, sinusuportahan namin ang panawagan ng Pangulo na wag nang ituloy ang impeachment. Ngayon, yung hino-hostage, paano mo hostagein yung mga grupo na mas marami pa sa'yo? Imposible po na magiging, ang pinagpapalagay nyo ba na magiging, magiging, anong tawag doon? Magiging na yan, Duterte rally na yan? Hindi ako naniniwala. Kasi kami Duterte kami. Pupunta kami riyan, susuportahan namin ang iglesia. Alam namin na sa iglesia yan. Ngayon, ibang usapin na yun, kung hindi sila pinakinggan. Yun yung aabangan namin. Ano ang gagawin ng iglesia ni Cristo? Kung hindi na nakikinig sa kanila yung gobyerno, hindi na namin kasalanan yun. Kasi nanawagan sila eh. Kung ang panawagan nila, pasensya na po kayo, para sa amin lang tong mga iglesia ni Cristo, hindi po kami sasama dyan. Bakit naman kami sasama? Hindi po kami mahilig mag-gate crash. Kung meron pong vlogger ni BBM na sabihin na kayo ang gate crasher eh. Kulto ang KOJC. Ako rin, kulto rin kami rito eh. Sisiraan mo pa KOJC eh. Ano ngayon? Kami rin kulto dito, kulto ni Digong. May magagawa ka ba? Ikaw rin naman, kulto ka ni Marcos eh. Wala ka rin naman nakikitang mali kay Marcos eh. Kap Elsar, si 6X mismo. Another question, Boss Buds. Wala ba nilabag na batas ang ginawa ni Garcia na COMELEC chairman na naglagay ng pangalan ni Tambaluslos sa sample ballots at kinakalat sa mga tao?
Actually, hindi po sample ballot na wala yung kalaban. Yung ba yan? Yun ba yan? Yung wala yung kalaban. Hindi po sample ballot yun. Yun po yung mismong balota. Wala nang kalaban si... Galit na galit nga ako nung nakita ko yun. Pero kanina, pinaliwanag ni Garcia, hindi raw po registered voter. Hindi raw registered voter. Alam nyo, sa totoo po, no? Sa totoo po niyan, basic po yun. Hindi ko po alam kasi hindi pa nagsasalita yung ano eh. Pwede po kayo magsalita, Ma'am Nene, no? Kung kayo ba talaga ay rehistrado. Kasi kung sinasabing hindi kayo registered voter, wala tayong magagawa niya. Bubutasan talaga kayo. Kayo naman. No? Wala nga naman kalaban mo si Martin, hayaan ka lang. Bubutasan, hanapan kayo dyan ng, ng legality. Bulok si Marco. Tsaka naka-live maghapon si boss niya, makikita nyo pag nanggulo. Sa tingin nyo, kakayanin pa namin yung manggulo na yan. Dapat si BBM ang sisinila, dapat siya ang pasimuno. Nagsabi na itigil ang impeachment ni Sara, batukan na nila si BBM. Mix J. Duhina, MLS Osis, Miggy Ariona, kulto ka ni Bangag, kampo ng mga adik na BBM supporter. Kaya masarap ang buhay ng mga members ng KOJC pagkakulto ang KOJC. Inggit lang ang mga basya. Bakit tinanggap yung filing ni Nene to begin with kung kulang siya ng requirements? Hindi ko po alam. Yun po kasi yung katwiran eh. Hanapan kayo eh. Ganun po talaga. Ako, marami na akong laban, talagang hahanapan kayo ng butas. No? Hahanapan at hahanapan kayo ng butas pag lumalaban kayo. Search ko nga today kung sagot si Nene Bacale, pero wala pa latest update sa Sir Buds. O, hintayin natin. Madali lang po yun, nag-file, tinanggap ka, di ba? O, titignan ngayon. Hanapan nyo nga ng butas yan, baka hindi taga dyan yan. Ganun yan eh. Baka hindi taga dyan yan. Boss, di pa nag-uumpisa ang laban, pero panalo na agad si Martin. Ako nga, yung katwiran ko nga kanina, kung maliit lang naman yan, bakit nyo i-disqualify pa? Kasi hindi po pwede mo i-disqualify yung mga congressman ng katwiran mo parang sa senador na hindi naman kayang umikot niyan sa buong bansa. Manta Pilipinas, mas kulto si Sir Buds yung mga sumusuporta sa Marcos admin kahit bibenta ng buong bansa. Kawawa tayo sa darating na panahon, dapat magkaisa na lang tayo lahat sa tamang paraan. Ito po sinabi ni maganda yung sinabi ni Mayor Magalong. Silence should no longer be an option. Here, kailangan tayo magsalita. Otherwise, aabusuin tayo ng aabusuin. Yan po yun eh. O, kumusta naman yung mga fact checker dyan? Nag-iiyakan pa rin ba kayo? Tapos na po ang maliligayang buhay nyo. Alam nyo yung X, no naging X po yung Twitter, ang dami pong tinanggal ni Elon Musk. Ang mga trabaho, yung mga mag-fact check. Yung mga fact checker ang una niya mga pinagtatanggal. Kita nyo, pwede naman pala. So on the day of filing, anybody can just head to the station and register as a candidate. How do they weed out the so-called nuisance candidate? Yun po. Lahat po pwedeng mag-file. Pagkatapos po, tsaka po nila iisa-isahin. May mga po yan. May mga COMELEC po per lugar. Halimbawa po, Tacloban. May COMELEC Tacloban po. Sila po bahala doon. Ilan lang naman yung kandidato na yan. Madali lang pong i-check yan. Hindi po yan kaya nga nilang i-check yung kaya nga nila i-check yung mga botante. Mas marami po yung botante. Konti lang yung tumatakbo sa local. So yung kunwari, Tacloban, COMELEC Tacloban ka, yun makikita. Hindi po ako nagpapaliwanag para kay Martin
hindi po. Kasi inaabangan ko rin nga yung paliwanag ni Ma'am Nene, 'di ba? Kasi mate-technical, halimbawa hindi siya nakaboto ng ilan. Akala mo ano ka pa nun. Akala mo botante ka pa, yung pala hindi na. George Garcia, lutong tanso din ito nung filing pa lang ni Nene Bacale. Walang sinabi, wala man lang notice, panggulat ang hindi mo po pwedeng nag-file pa lang, susuriin mo na, hindi po ganun yun. Pag nag-file yung candidacy, wala silang karapatan na magtanggal agad. Halimbawa, yung nuisance candidate ng senador, kailan lang in-announce, di ba? Yung bang vlogger, kandidato pa. Gusto yata lumaki lang yung channel niya eh. Lumaki ba yung channel niya? Pag lumaki yung channel niya, dahil sa ginawa niya, eh, tatakbo na rin akong presidente next time. Dutertista vote po. Yan. Taka ako sa BBM vloggers, sobrang bitter sa gagawin na peace rally. Support lang naman sa opinion ni BBM na ayaw ma-impeach si BP Sara. Kasi gulo at sayang lang ang oras o baka naman alam nila na di totoo. Galit sila pag nakikita nila. Alam niyo kung bakit? Natatalinuhan sila sa mga Duterte. Akala nila maho-hostage ng Duterte ang lahat. Ganon sila kabilib na bilib. Party-party, nabubulahaw ng tulog dito. Hayaan lang natin nagpapahayag ng kahanga-hanga katanghan ng mga trolls dahil may freedom of expression naman tayo. Yun nga eh, kaya para pamparami rin yan eh, di ba? Makakatulong din yan sa ating channel. Takot sa sarili multo, hindi kayang lumaban ng patas. Hello Jane Bramlett. Pero sa totoo, pwede po yun kahit technical, ganun. Na technical po yun. Ako, tansya ko, nahanapan ng technicalities. Crazy Brooks, let's vote Pastor Apollo Kibuloy para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Correct. Lahat po yan. Marcoleta, Kibuloy, Bato, Go, Lambino, Hinlo, Bundok, Rodriguez, Philip Salvador at saka si Chavit Singson. Okay lang ho, nagtataka lang ako kung paano nahanapan ng butas. Well, kung totoo nga hindi siya voter, ang careless naman ni Ma'am Nene considering my lawyers. Kaya nga po naghihintay rin tayo. Yun po yung paliwanag ng COMELEC. Ngayon, kung hindi totoo yan, dapat ipaglaban. Sa case ni Erwin Tulfo Serbadong, pwede nila dapat na ma-disqualify. Correct. Kahit hindi ko pa po nababasa yung sa COMELEC, disqualified yun. Boss Bans, hindi violation ng unregistered voter. Requirement lang being a Filipino that can read and write. O, di ba? Pero kung specific kasi yun eh. Kinakailangan kasi kinakailangan na kung tumatakbo ka ron, kasi ang tinatakbuhan niya specific na congressional district. Kung ang tinatakbuhan mo ay partiyan, pwedeng hindi ka botante doon sa lugar na yun. Pero ang tinatakbuhan niya specific eh. Congressional district. Hindi po pwedeng hindi siya botante doon sa congressional district. 'Di ba? Kasi kung pwede po yung ganun rule, pwede nang tumakbo yung Duterte sa Tacloban para para talunin lang si Martin. Hindi po ganun yun. Illogical po yun. Pag sinabi natin ng able to read and write lang. Isa lang po, kahit marami pong party list na nababanggit tayo dito, isa lang po ang dapat nyong iboto.
Very obvious ang ginagawa ni Martin Buhaya. Magpasalamat at hindi sa Abra siya malamang na todas na siya from now. Able to read and write registered voter at least 2 years of residence kung saan ka tatakbo. Sir Buds, madi-disqualify lang kung may magsampa na reklamo sa COMELEC. May nagreklamo na po ba? Malamang meron. Sabi mo nga, di ba? Kalaban niya tayong lahat, Brad. Dapat botante siya doon mismo. Kung hindi nakaboto 2 beses, paparegister ulit. Correct. Ako po ganun eh. Bagong register ako noong 2022. Kasi ayoko po sa lahat yung nangangampanya ko. Tapos hindi ako boboto. Hindi ako makakaboto. Parang niloloko ko eh. Kaya yan yung inano ko kay Sas nung pinagtawanan pa tayo na sila lang yung nabudol kasi hindi ako bumoto. All this time, nananawagan ka na bumoto ng BBM Sara tapos hindi ka pala botante. Yun yung, kumbaga, hindi ko kaya yun eh. Alam nyo, ang pumipigil sa akin sa lahat, yung sarili ko eh. May mga pamantayan ako na hindi sa akin pala hindi papasa. Kaya, anong klaseng tao to? Tapos pagtatawanan mo kami dahil kami nabudol, ikaw hindi. Dahil hindi ka botante. Ibig mo sabihin, all this time na nangangampanya ka, hindi ka pala botante. Yun yung ano ko ron, yun yung atake ko ron. Yun yung, parang hindi ko kayang tanggapin yun. Kaya ako, nagpilit talaga ako noon na matagal na ako hindi bumuboto eh. Wala naman sa isip ko. Pinanonood ko lang dahil exciting ang politika sa akin. Si Erwin Boss na Boljak may nabiling $1 million worth property sa Amerika. Alam nyo, kung ako COMELEC, lahat na may pag-aari sa ibang bansa. Kasi lugi tayo eh. Tatakbo lang yung mga yan pagka may aberya, di ba? Tayo dito, wala tayong tatakbuhan. Patunay lang talaga. Kumbaga, Pilipino ka, pwede ka magme-ari sa ibang bansa, pero bawal kang tumakbo. Bakit? Anytime na may mangyari sa Pilipinas, tatakbo lang kayo sa may mga pag-aari kayo. Kaya lugi po eh. Kung merong dito lang yung magpapakamatay dito kasi walang ibang pupuntahan. By choice. Wala silang choice. No choice ka, dito ka eh. Kaya paunlarin mo yung bansa mo. Tignan mo yung sila Duterte. Ganun ang utak nila eh. Taga rito lang sila, wala silang ibang pupuntahan. Kinakailangan ayusin natin yung Pilipinas para sa mga apo ko. Kasi dito maninirahan din mga apo niya eh. 'Di ba? Magandang yun. Okay lang may-ari ka sa ibang bansa, pero bawal kang tumakbo. Boss, ang ayon ka ba na exempted na sa drug test at psychological test ang mga aktibong PNP at AFP, sabi ng chief ng mga adik Marbil? Hindi po ako sang-ayon. Hindi po ako sang-ayon. Ang nagpapanukala lang, alam nyo na kung bakit nila pinapanukala yan. Yung mga nagpapanukala ng mga bloodless war on drugs, alam nyo na yan. Wala talaga silang war on drugs na. Ang tanda na natin para hindi pa natin malaman yan. Tignan nyo yung mga dating PNP chief na walang Kahit si Lacson, hindi nga drug test kay Lacson, yung waste lang, di ba? Kita nyo naman si Lacson, pabor siya ron. Di ba ganun kahigpit si Lacson pagka 40 ka, 40 yung waste mo, yari ka. Pinag-exercise niya yung matataba, di ba? Kasi wala siyang problema dun dahil fit siya eh. Paano yung matatabang pulis? Yun na nga yun eh. Kaya ka nagpanukala niyan, drug test si Bato. Drug test niya yung mga pulis. Kasi anti-drugs talaga siya eh.
Wala pang kumakasa sa hamon ni BP Sara sa drug test. Wala pa rin po ang kumakasa sa hamon ni Tatay Digong na yung bank waiver sa bangko. Nakita mo kung gaano sila kasutil, no? Ngayon na, Mr. President, ngayon na. Kala nila maisa nila si Tatay Digong. Kala nila uto eh. Ako lang ba pipirma? Bigla nung naghamon siya noon, wala na. Narinig nyo pa ba yung mga congressman na naghamon ng bank waiver? Na-realize nila, akala natin matatrap natin si Digong. Yung pala tayo tinatrap. Wala na, no? Kahit nagpa-press con, wala nagsasabi na, sige, very willing kami doon na lang makikita mo na yung intention nila eh. Mag-waiver ka, kami hindi mag-waiver. Pwede ba kay Digong yun? Boss, Buds, tanong lang, may nakita kasi kung post sa Facebook na kasama yung Mata, Doc Richard. Kasama ba talaga sila sa lineup ni PRRD? Sa alam ko po hindi. Ere-repack siguro tapos lalagyan pangalan ni Kong. Nung isang araw, Sir Buds, ang dami naman sinasama nga si Ong eh, di ba? Si Dr. Ong eh. Hindi naman talaga siya kasama. Ganun talaga pag sikat. Ang tignan nyo, may nagsasama ba kay Marcos? Eto tanong. Sa mga nagsasabing mga tao bilib na bilib kay Marcos, kayo yun, mga Marcos loyalists. Pero may nakita na ba kayong poster ng kandidato ni Marcos na kasama siya? Kasi isang katutak po yung kasama si Tatay Digong. Yun lang. Doon lang eh. Yung mga popularity na si Marcos eh, sikat na sikat. Kaysa kay Digong. Sinusukan na raw yung mga Duterte. Bakit? Ang dami nagpapapicture kay Tatay Digong. Bakit kay Marcos wala? Wala, di ba? Tito Soto, may picture ba sila ni Marcos? Ping Lacson, Manny Pacquiao. Kahit nga yung mga batang-bata na niya eh. Si Abalos, wala eh. Si Abalos na yun. Ha? Lain na ganyan pala ugali nila. Si bata pa ako noong 1986. Kung ako man ay teenager na po ako noong 86. Talagang hindi natin namuwangan yan. Hindi pa po tayo political noon. Kagagraduate ko lang ng college noon, ng high school. Pero hindi po ako yung typical na estudyante. Batang-bata po ako graduate. So yung EDSA Revolution, halos hindi ko matandaan yan. Na hindi ako nag-participate, wala talaga. Kaya kung tinatanong nyo kung pag nag-rally ba marami, magbabago ba si Marcos at Romualdez, napatalsik na po sila nung EDSA 1. Alam nyo, nasa dugo pala nila yan. Kuya Buds, pag si BP Sara na ang next president, tapos yung transition ng gobyerno, naguguluhan ako, ano ba objectives ng rally na INC? Alam mo, pwede kitang pilosopuhin na itanong mo na lang sa INC, pero dahil sasama kami, peace, at ikalawa, ayaw nila ma-impeach si BP Sara. Alam nila eh, magkakagulo. Paano kasi Bandides vlogger, thumbnail, puro people wear pa na. Tapos, ang around track, puro tawa at tenen. Magsalita sana si Amy, pababay na kapatid niya. Bakit naman magsasalita sa INC yun? Di naman siya welcome yata doon. Boss Buds, batang CBCP walang panawagan sa gobyerno tungkol sa corruption? Yan po malaki kong pagtataka. Dati po very active yung CBCP. Yan ba yung mga kaparian? Catholic Bishop Conference of the Philippines. Heloren Rafael. Lai O6, nasa dugo ng Marcos at Romualdez sa magnanakaw. Nasa Guinness greatest robber in the world. Siya Sanpay. Precisely sir, honestly ito masasabi ko na walang galit kasi ubos na yung galit. Pero sinasabi ko to matter of fact
Kailangan ng puwersang eliminate ang nasa pwesto. Peace rally at wag impeach si VP Sara at i-focus sa main issue ng bansa, hindi puro Duterte. Ng konti, tulad ni Biden at Trudeau, sana magpaalam na din si BBM. Ibang uri po, no? Wala po ako nakitang mga normal na tao. Hindi po sila normal. Ito pong pamilya ni Marcos Romualdez Araneta, hindi po mga normal na tao. Kasi wala kang utang na loob. Alam nyo, nagpanalo sa inyo Duterte. Pero una nyong ginawa, atakehin ang mga Duterte. Hindi yung mga kalaban nyo, ha? Hindi yung umatake sa inyo ng dekada. Kung hindi yung nagbalik sa inyo sa pwesto. Yung nagpalibing sa tatay mo. Yun ang una nyong mga inatake. Tindi, no? Sasabihin, sila nga ula eh. Huwag tayo magbulahan. Kaya pumalag yung mga Duterte sa ginawa nyo kay BP Sara. Pinasama nyo siya eh. Puro sila Duterte, bakit hindi magtrabaho? Correct, ang dami po. Tignan nyo nga yung pinagmamalaki ng DOTR, pinakamalaki nila raw na pinakamalaki nilang proyekto ay privatization. Anong uri? Anong pagmamalaki yun? Pinakamalaki kong proyekto ay privatization. Anong project dun? Binenta mo yung NAIA, yun yung pinakamalaki mong mas dami mo champion talaga to eh. Pero yung iba, dahil mumurahin, pag nalaban ko na, na-disforma na, panapon na hindi ka manghinayang kasi hindi naman siya mahal. Sulit sa akin yung mga sombrero eh. Nasusulitan ako eh. Nasuhulan na ni na BBM ang CBCP. They unknown, hello MMLSO. Hindi din ako naniniwala sa sins of the Father or sins of the Son. Hindi din ako naniniwala na nasa lahi ang isang ugali. Pero ibang klase tong pamilyan to. Siguro nasa way of living nila. Correct. Alam nyo kung bakit? Kasi wala silang nakitang mali sa ginawa ng tatay. So, ganun din to. Tapos maipapasa na naman kala Sandro, di ba? Wala rin sila nakikitang mali sa ginagawa ni BBM ngayon. Kaya kung wala ka nakikitang mali at nananalo kayo, itutuloy-tuloy nyo lang. Ang peste, yung mga kumakalaban sa inyo, hindi naman kayo lalabanan ni Sara Duterte kung hinayaan nyo lang.